Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm Dichigres from Masagri Channel, a faith healer, Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang hindi skip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapong na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Angel spirit, God bless you information paano kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha. For the sign of Pisces, so there is a Knight of Swords. So some of you guys, no, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, or worries, no? Nangangamba ka, natatakot ka, hindi mo alam kung anong bagay na gagawin mo, no? Hindi mo na alam kung ano ba talagang tumatakbo dyan sa isip mo, the same time sa mga nararamdaman mo. No, marami kang tanong, marami kang bagay na gustong malaman. Ooh, additional messages. Reference with the Four of Cups. So see, pinag-iisipan mo, ina-analyze mo, binivisualize mo kung saan ang gagaling yung mga bagay na nararamdaman mo. Nagwo-worries ka na about sa kalusugan mo. Now, of course, there's something guys with the Knight of Wands, pero nagtsatsaga ka pa rin sa kung ano man yung bagay na ginagawa mo. No? Kahit na nahihirapan ka, nilalaban mo, no? Kahit na marami na nangangalit, nananakit sa'yo, special din sa ulo, no? Talagang pinupursige mong may sa katuparan ng iyong trabaho or yung hanap buhay. There is something, the Knight of Pentacles, magkakaroon ka ng security or kailangan mo maging secure, no, sa iyong sarili. No, pangalagaan mo at proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka. And of course, there's a King of Cups. No, there's something devoted and supportive person. May taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. And of course, there's a Knight of Cups, something moving forward. Unti-unti ka na rin daw makaka-move on, na makakaalis sa hindi magandang situations, na unti-unti mo na makikita ang kasagutan sa iyong katanungan. What is the Knight of Swords? No, the Knight of Swords represents with the lovers, especially pagdating sa love life. No, nagkakaroon ka ng overthinking, paranoid. No, I think this is something gayuma. No, maaaring ginagayuma kayo ng person mo, na mayroon nagbabackstab sa inyo, na mayroon talaga tumatrader, mayroon sumisira ng inyong relasyon. Now, what is the Four of Cups? Para magtamang hinala ka. No? Para lagi kayong magtatalo. Para lagi kayong mag-aaway. There's a Queen of Wands by confident. So, ngayon lalakasan mo ng loob mo. Magiging matapang ka na. No? Alisin mo na yung pag-alilangan mo. Ito yung kailangan mo siguro i-clarify o liwanagin sa sarili mo. No, na kailangan i-boost mo yung confident mo. No, nawawalan ka ng kumpiyansa, paniniwala sa sarili mo. What is the Knight of Wands? Represent with the Four of Swords. See? Especially guys, kahit naman sa iyong pagtulog, no, nananaginip ka pa ng kung ano-ano. No, related sa relasyon, na nagloko yung asawa mo, na tinatraidor ka, ginagangster ka, hindi mo alam ginugulo ang iyong isipan. No? And of course, makinig ka sa inner voice mo, and intuitions mo, hindi kayo liligaw nito. What is the Knight of Pentacles? Represent with the Three of Swords. See? Maraming naiinggit sa'yo. Some of you guys na pinaglalaroan ka talaga. Na may nasense ako dito, parang nilalaro niya yung eksena na to. Na para maguluhan ka. Na para hindi mo alam kung ano may nararamdaman mo, or either nasasaktan ka behind your back. Na behind the scenes. Na hindi mo alam na itong kumbaga nangyayari to ay maaaring isang
paglaro lamang, no? Nilalaro ka ng mga tao sa paligid mo. What is the King of Cups? No, there's an Ace of Pentacles. Yung first mo is very devoted. Nakapokus sa trabaho. No, and of course, family-oriented. Not, kumbaga, this is something, a big shot and big money coming in. Na may malaking pera at malaking opportunities na darating sa inyong dalawa. Pero because there is a Eight of Cups represented with a Six of Wands for victory. Na magtatagumpay ka at makakawala ka rin dyan from toxic situations. No, from toxic and negative environment. Let's see what is the Knight of Swords, the Lovers. Represented with the Six of Pentacles. So, kailangan mo maging balanse. Now, there's something giving, receiving something by the universe. Na magtutuloy-tuloy na raw ang magagandang buhay sa inyong dalawa na person mo. Some of you guys, no, meron sa'yo ng hiram. Na may lumapit sa'yo, hindi mo napahiram. Or lumapit ka na maaaring hindi ka pinahiram. Now, of course, may taong sumasalbahin sa'yo dito. Now, of course, pinapahirapan niya kayo. No, kaya nakakaranas sa pagtumal, pagbagal pasok ng pera, ganyan. What is the Four of Cups? Because the Queen of Wands. Represent with the Sun card. Now, there is something, guys, with a pure positive outcome. Na magiging maganda na kalalabasan dito at magiging positibo na ang iyong eksena kung lalakasan mo at aalisin mo yung worries mo, yung takot mo. Kailangan malakas ang confident mo. No? Kailangan mong pag-isipan yung bawat eksena or desisyon. What is the Knight of Wands? Of course, the Four of Swords. Represent with the Page of Pentacles. No? Invest wisely. So, ngayon, mas magiging matalino ka na. No? Ng pag-invest ng time, ng effort, ng feeling at the same time. So, ngayon, mas magiging matyaga ka na sa ginagawa mo. And of course, guys, sinasabi dito, no? May negosyo ka. Pwede ka mag-business at the same time. Pwede ka mag-negosyo, pwede ka magtayo ng gusto mong business. Pwede. Now, of course, nag-overpatig ka rin dito. May nasense ako, nag-overpatig ka about sa negosyo, trabaho mo. What is the Knight of Pentacles? Of course, the Three of Swords. There's a the Moon card. See? May revelasyong malalaman ka dito tungkol sa mga taong naiinggit behind your back. Marami talagang plastikara, maraming inchusera, maraming inggitera. No? Kaya kailangan protection mo yung grounds mo dito. Huwag kang magpapaniwala, no, sa mga tao sa paligid mo. Kailangan matuto kang proteksyonan kung ano man yung bagay na meron ka. There's a Ten of Pentacles na magkakaroon ka ng pang matagalang relasyon, hindi lang relasyon kundi finances. No? This is something, a financial windfall or unexpected financial windfall na magdadala sa'yo ng a big shot and big money ng pang matagalan. No? Ang ganda. Itong person mo is something family-oriented, talagang gusto niya, no, na mag-build ng masaganang buhay. No? What is the Knight of Cups? Because the Six of Wands. There's a Wheel of Fortune, but turning back. Don't you worry, guys, no? Papabor pa rin sa iyong situation. Makakala at makakawala ka dyan. Marami mang taong gustong gumulo ng iyong buhay, huwag ka mag-alala. No? Ibabalik sa kanila what they deserve. That of course, sila dito, there is something, a blessing, a new beginning, now a turning point and turning back to your favor. What is the Knight of Swords? Because the Lovers and the Six of Pentacles for the outcome. So there's a Magician. So this is something, guys, with a manifestation. Now there's an infinite. Now lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. So just being aware na kailangan maging balance ka. There's a give and take. Now there's a give and take. So pagdating sa relationship, guys, na kailangan balance ka. No, alisin mo yung takot at pangamba mo, alisin mo yung worries mo, and tamang hinala mo yung being paranoid. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Ani ka rin. Na ng mga biyaya, lahat ng bagay na inaasam mo, lahat ng bagay na gusto mo, makakamtan mo na ito. What is additional messages with a Knight of Wands, the Four of Swords, and the Page of Pentacles? Represent, guys, with the Ten of Cups. At the end of the time, magiging masaya ka. Magiging maligaya ang pamilya mo. And of course, sinasabi dito, nakapag-invest ka ng wais at mas matalino pamamaraan pagdating sa buhay mo, sa kaligayahan mo, sa pamilya mo, at the same time. Let's see. And because there's an Ace of Wands for a new project and new plans, dito papasok ang mga bagong idea. No, lilimitahan mo na yung mga tao sa paligid mo na pagbibigay ng mga impormasyon. No, mas magiging matalino ka na, mas magiging wise ka na. And of course, there's something that Two of Swords, there's a new decision. So may mga bagay dito na nahihirapan ka pang mag-decide. No?
And of course, there's an Eight of Pentacles. No, and of course, sinasabi dito, mag-focus ka in being dedicated sa kung ano naman yung bagay na meron ka. Mag-concentrate ka. Lahat ng bagay na to ay maaari with the power of the deck with the Nine of Cups, a wish fulfillment. No, sa lahat ng bagay na to ay maaaring may katuparan to. No, mayroong mga taong gustong luminlang, gumulo sa'yo. Kailangan na gamitin mo yung spiritual abilities o may psychic abilities ka na maaaring kaya mong controlin ang iyong intuitions, no, ang iyong instinct. Na kumagay, kung ano yung bagay negatibo tumatakbo sa utak mo, kung alam mong toxic and negative ito, kaya mo tong waksin, kaya mo tong alisin, no? And of course, mag-create ka ng something positive nang sa ganun maging positive ang outcome mo. There's something the Sun card, you know why? Kasi parang sinasabi sa akin dito, there's a purification. No, lilinisin niya. No, aalisin niya ang mga bagay na magsisilbing balakid sa pangunlad, pagunlad mo with the Seven of Pentacles. So, how? With the Queen of Wands, confident. Lakas naman loob mo, pag-isipang mabuti. No, kahit may mga taong gumagawa behind your back. No, kung ikaw mismo kaya mong basagi ng anumang uri ng ginagawa nila. Using thinking na positive. No, kailangan ka dito, optimistic ka. No, wag kang maghahatak ng kahit anong negative. No, manatili kang positibo. Alam mong negative ito, matakbo sa isip mo, naghihinala ka, gato ganyan. Magdasal ka. No? Kasi humingi ka ng gabay sa taas, naalisin ng mga uri ng negative na tumatakbo sa iyong isipan. No? So let's see what is additional messages tayo. With an angel's prayer pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. So let's see and watch this. Okay. Shuffle muna tayo ng Bear Light. So, let's see what is additional messages for finances and career. Love life at kalusugan. Finances and career muna tayo. So, there is something that na first card for revert. Now, there is something a new beginning and blessing coming in. Na may bagong eksena, bagong simula. Pagdating sa negosyo, guys, no, maaaring makapagbukas ka pa ng panibagong negosyo. Or pagdating sa trabaho, mas lalong lumago. No, tumaas ang iyong salary. Tumaas yung income. No? What is additional messages? Represent with the Two of Wands. No, you have the power to choose. No, ikaw yung gagawa, no, ng may kauunlad mo. Nasa mo, guys, nagtatrabaho ka pero may sideline ka. Kasi alam mo kung paano mo kontrolin yung time mo. Diba? Kung kaya pa ilaban. There's a Justice card. See? Cause and effect. Kung ano man yung bagay na gagawin mo pagdating sa finances mo, nakasalalay yan sa'yo. So it means, kung ikaw ay nakatunganga, umaasa ka sa ginagawa mo, yun lang ang makukuha mo. No, kung ikaw ay nagtatrabaho, then of course after that, kumaga nag-sideline ka to earn more money, no, ano pang ma-expect mo? Lalago ka. Kasi, kumaga hindi lang nakasalalay ka sa isang income, sa isang resource of income na pupasok na yan, yun lang. No, ngayon nakakapag-isip ka na makapag-earn pa para makapag-save ka for your future. No, so let's see what is additional messages. So this is the Page of Wands. May magandang balita, huwag ka mag-alala. This is something, guys, with a good news. No? Especially pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. No, kung nagharap ka ng trabaho, matatanggap ka na sa ina-applyan mo. No, kung gusto mo magkaroon ng business, tama ang idea mo. No? And of course, guys, this is something the Queen of Cups, emotional killing, or pagdating sa emotion, kailan mo maging matalino, huwag ka magpapa-apekto, no, sa mga tao sa paligid mo na sumisira at maaring ginagamit ka. Na kailangan matuto kang proteksyonan ng iyong emosyon. Huwag kang padadala-dala sa mga tensyon or matatalinhagang salita or paawa effect ng mga tao sa paligid mo. Additional messages. Reference with the King of Pentacles, maging secure at practical ka pagdating sa pera, pagdating sa finances, being mature enough. Now, pagdating naman tayo sa relasyon, so there's the Seven of Wands, protectionan mo at pangalagaan mo anumang relasyon ang meron ka. No, and of course, guys, there is something the Eight of Swords, dahil sa paligid mo na papalibutan ka ng toxic and negative. Diba? And there's a Death card. This is something, guys, with an ending and a new beginning. Some of you, guys, na talagang may matatapos na dito na relasyon na maaaring magsimulang muli
or maaaring magkaroon ng transformation na malaking pagbabago sa inyong relasyon. No, some of you mayroon ditong magkakaroon ng add to your family, no? Additional to your family mo, maaaring madadagdagan ng iyong sibling, no? And because there's a hyphasis, represent for something an hidden agenda, a mystery behind the scenes. Mag-ingat ka there sa mirroring, guys. Lahat ng bagay na gagawin mo with your person is something with reflection, na magre-reflect to sa'yo. Kaya just being aware sa lahat ng gagawin mo. Lahat ng bagay na tumatakbo sa utak mo, kailangan pag-iisipan mo. And this is something, the strength card, confident, kailangan lakas ang loob mo talaga. Naalisin mo yung worries mo pag alinlangan mo. Additional messages. So there's a 2 of Cups with a partnership. Some of you guys na meron talaga dito pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. This is something unconditional love. Na meron talagang pag-ibig at pagmamahalan na tatangi at namumutangi sa lahat. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo, so there is something, the Knight of Wands. So slow and steady. Matuto tayong maging makinakon pagdating sa love life. Huwag tayong masyadong aggressive. Na pagdating sa kalusugan mo, kailangan matuto tayong maging mahinakon. Kalmado, there's a 9 of Pentacles, there's a blossoming. Na umiwas ka sa mga bawal sa'yo, kumain ka na masusustansya pagkain. And there's a 3 of Wands. Na kung may hinihintay kang paper document, there's a possible na makuha mo na. And because there's an Ace of Cups, passion, love, na kung baga alagaan mo ang iyong sarili. Na uminom ka na maraming water, guys, sa kinukulang sa tubig dito. And because there's a 3 of Cups, no, ibig sabihin mo ron, alak yung laman ng tiyan mo. Or either kung ano-anong iniinom mo. No, milky, no, coffee. There's the word, represents something, trouble, success, and this of the 5 of Pentacles. Now, some of you guys, no, sa mundong ginagalawan mo, marami talagang humakad lang sa pagunlad mo. No, maraming mga tumututa at humakarang dyan, kaya kailangan just aware. Na maging mature ka how to handle your money. Na parang nangyayari dito, ikaw yung nape-pressure eh. No? Ikaw yung nape-pressure sa nangyayari dahil family-oriented ka, gato ganyan. No, parang ikaw yung nasaan dito, ganon. So, kailangan mag-ingat ka rin. Na kailangan alagaan mo rin ang iyong sarili. Na masyado kasi ang mga tao sa paligid mo, yun yung ginawa mong mundo. So, kailangan alagaan mo ang sarili mo. Itrato mo ng tama at wasto. Additional messages tayo pagdating sa Magic of 4 messages. Advices and requests sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa pick a card, yes or no, pwede kang magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Nakapili ka na, comment down below kung ano number na napili mo. Malalaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with the Magic of 4 messages. Represent what? For the Magic of 4 messages, represent what? So, represent a spiritual teacher. Some of you guys na kailangan nyo na albularin tutulong sa'yo. Or either, kumbaga, you have also an abilities. Na mayroon kang kakayanan yung psychic abilities. Na may kakayanan ka, manggagamot, ganon. Manggamot. And there's a flower for healing powers. Talaga may healing powers ka dito, guys, no? Some of you talaga psychic abilities din. Na may psychic abilities din. And there's a love life. Okay. And of course, sinasabi dito, kailangan mo protection at pangalagaan mo ang pag-ibig at relasyon. Ito yung kahinaan mo. No? What is the yin and yang oracle card? And there's a stability and flow. Dadaloy na. No? At magdadala sa ito na mas matibay na pundasyon. And there's a revert. Now, disconnect from the words. Sinasabi dito, alagaan at mahalin mo yung sarili mo. Ito na yung panahon at pagkakataon para makabawi ka na sa iyong sarili. Now, palakasin at pagyabungin mo ng iyong kakayanan, kaalaman, kalusugan. Additional messages for synchronicities. There's a ready. So, kailangan mo maghanda. Diba? Maghanda-handa ka na. And this something symbols for formula, solution. So, may mga bagay na ibabahagi sa'yo dito na ito na yung solusyon at tamang pagkakataon, no? Para makamtan mo na ano man yung bagay na yung ninanais. There's something journey, tatahakin mo to at magiging matagumpay ka dito. No, ano man pagdadaanan mo, malalagpasan at
magtatagumpay ka. For Romance Angels, for Mystic Love Oracle deck, so there's something divine intervention for time for reflection. Ito yung sinasabi ko kanina na pinapaalalahanan ka na meron ditong mirroring. No? Kung anong bagay na gagawin mo, gagawin din na person mo. Kaya kailangan maging aware ka sa lahat ng action and decisions mo. And there's an inner knowing, no? Kung intuitions, mas lalong lalawig, lalakas ang iyong intuition, visions, predictions. No? Bibigyan ka ng mga signs para matuklasan ang mangyayari sa iyong hinaharap. For Angels number, represent what? And there is a 0440 with a gut feeling. Talagang may something about the gut feeling. And of course, an intuition. And there's a spiritual teacher or either psychic abilities. No, talagang may kakayanan ka, guys. No? Kung naman yung bagay na binibigay, binabatid ng iyong nararamdaman, ng iyong nakikita, ay kailangan mong pakinggan at kailangan mong unawain. Follow your gut. It's more than just a feeling. Be real with the people in, and of course, focus on a meaningful relationship. Remember, you all also must bring value to the table. Treat other with the respect or else karma will bite your ass. Diba? Alam mo na kadugtong or konektado mo ang spiritual sa buhay mo. No, meron kakayanan at kaalaman. Kaya just being aware to use it dahil babalik sa'yo, no, lahat ng bagay na gagawin mo. Kaya nga may reflection eh. No, hindi lang sa relasyon. No, with other people. No, kaya kailangan proteksyonan mo ang iyong sarili, dumistansya sa mga negatibo, dahil talagay malapit ka talaga sa mga taong susubok sa'yo. No, para linlangin ka, guluhin ka, sirain ka. No, parte yan ng spiritual journey. No, lalo-lalo na kapag may kakayanan ka, or binibigyan ka ng kakayanan, kailangan mo yan matuklasan. Gamitin ng wasto at tama nang sa ganon hindi bumalik sa'yo ang anuman gawa or mga mangyayari sa'yo, hindi man bumalik sa'yo lahat ng mga bagay na iyong ginawa. Parang karma, ganon. Kaya just being aware, guys. What is the Money Move Oracle deck? And this is something social status. Don't be arrogant, no? Iwasan mong, kumbaga, magmataas, magmayabang, no? You will reach the heights of fame and societies. Magiging sikat ka dito, magiging kilala ka. I don't know kung magiging kilala ka manggagamot, o kilala ka manghuhula, kilala ka manghihilot, pero magiging kilala ka, no? Kaya sa social media, magiging kilala ka rin. No? May kakayanan ka, no? May kakayanan ka manggamot, gamitin tama at wasto dahil susubukin ka dito. What lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a caution. Tulad ng sinasabi ko, 'di ba, may babala, paalala, no? Caution is something, a warning na tignan mo or pagmasdan mo ang tatahaking mo landasin. No, wag kang maliligaw ha. Kailangan ay ang gamit mo ay kanan. Huwag kang gumamit ng kaliwa. Susubukin ka dyan sa lahat ng aspeto, guys, no? And of course, there is an anger management. Lalo kapag galit ka, papasukin ka with the demons, with the devil, no? Kailangan kapag galit ka, isi-secure mo yung sarili mo na makapagsalita ng mga hindi magaganda. No? Kasi there's something in karma. No? Maaaring ma-hit mo yon, maaaring mag-reflect sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka. So let's see, what is the clarifying for a love situation? Clarifying for love situations. Reference with a temporary relief. Distraction aren't quick fix of deeper issues, no? Kailangan matuto tayong i-distract yung sarili natin, no? Lalo-lalo na pagdating sa usapin sa love life. Kung ito ay maaaring nakakagulo, nakakasira ng iyong relasyon, no? Kasi marami sa paligid natin sumusulsol, no? Maaring na naninira, no? Kailangan mong alamin yung totoo, no? Kasi bago pa dumating sa iyong katotohanan, kung naniniwala ka sa chismis, no? Hindi magiging maayos ang inyong relasyon at pagsasama. What is the shadow work? Represent what? From the shadow work, represent what? And this is something, a shadow blossom. Resilience and nourishing. You need both sunlight and darkness to bloom fully.
No, kailangan mo ng liwanag at dilim sa situation na to dahil hindi ka lalago kung hindi mo lahat ng bagay na yan mararanasan. So, kailangan mo talagang pagdaanan. May pagsubok na kailangan mo malagpasan. Clarifying for life situation, represent what? Ito guys, bilang tawag ito, healer din at the same time, na maging aware tayo kasi susubukin tayo sa lahat ng aspeto. No, kung hindi mo pala lalagpasan tulad na nalagpasan ko, no, sa usapin about sa love life, finances, career at kalusugan, hindi lang po yan, damay po ang iyong pamilya. So, kailangan maging aware tayo sa pagpili ng tamang desisyon dahil susubukin tayo dyan ng demonyo. No, titignan kung hanggang sa katatagan at kung paano niya lalasunin ang utak mo. No? Lalasunin the way na parang marami siyang iyahain sa'yo na magagandang eksena, no? Para gumamit ka ng masamang mahika. Mag-ingat po tayo guys, no? Then of course, sinasabi dito maraming mga orasyon na ibabahagi sa iyong isip, no? Maraming orasyon na ibabahagi sa iyo, mag-ingat ka po sa paggamit ng mga yan, no? Dahil kapag yan binigkas mo, ay maaaring malaking ang idulot sa iyo, no? What is the path of the light, represent what? What is the path of the light, represent what? Represent with surrender. No? I surrender control and allow life to flow ease. I trust that everything is unfolding in perfect harmony. Through surrender, I find peace, releasing that need to control every outcome, embracing the flow of divine guidance. So, alam mo na ginagabayan ka at pinuproteksyonan ka ng ating gabay. Hindi ka natatakot, hindi ka nangangambab, bagkus nagtitiwala ka. That's good. So, guys, let's see what is the Pika card. Yes or no? Alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay. What is a yes or no Pika card? With a yes or no Pika card, let's start with the number 1. Okay, so there is a no. Having blind spot, what you see isn't real. No, hindi pwedeng na kung ano yung nakikita mo, yun na yun. No, kailangan mo i-clarify, liwanagin, at unawain kung ano man yung bagay na nilalaman nito. Diba? There is a no. Huwag ka basta-basta naniniwala. No, hanggat hindi mo pa nakikita, or may mga bagay dyan na ibabahagi sa'yo, no, tignan mo kung legit or totoo bago ka maniwala. No, there's a no. There's a yes, peaceful outcome and relaxation in each decision. Kailangan sa gagawin mo decision na to, magbibigay ng kapayapaan at magiging maganda kalalabasan. At yes, pwede mo i-go. No, there's a yes. Tamang decision mo. Number 3, there is something a yes. Rise into the challenges floating on the air, advance, no? Ngayon pa lang, no, pinapalakpakan ka na dahil magiging matagumpay ka na. Kailangan mo lang maniwala sa iyong sarili, sa paglipad mo, sa pagtupad ng iyong kagustuhan or pangarap, no? Huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Kailangan mo pagpatuloy yan at maniwala ka sa sarili mo. So guys, this is a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign-off. Pisces. So, Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya bell for more videos. At Derek, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigil-skip ng adsaway pagpalahin kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na guma po na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po kayo and have a nice day. See you and of course, bye-bye and babush.